ay ang question ko kay Lani. Lani, I'm here. For this season, mas intense ang format at labanan. Ano ang masasabi mo sa bagong level of competition? Ano ang masasabi ko sa bagong level? Well, first, dahil unang pagkakataon ito na nangyari sa The Clash, na merong flashbackers at saka may mga newcomers. So, ito ay talagang parang exciting para sa akin, sa aming mga judges, because we were able to listen and watch the Clashbackers again. They were able to give their best performances dun sa mga kanya-kanyang season nila. But personally, I am so happy to see them again and to hear them again perform for us. And of course, meron tayong mga bagong clashers na magbibigay sa amin ng bagong talento, bagong performances. Kaya I am very excited for this season, knowing that we have new ones and ayokong sabihin old ones. Mas ano na lang, mga veterans. So this is really an exciting experience for me personally, because nandiyan sila pareho and they're going to give their best, and I know they're going to give something new, especially sa mga flashbackers, kasi they're going to have to prove their selves again, dahil alam na namin yung naging performance nila noon. So this is going to be an interesting one. Thank you. Would you say ito na ang toughest The Clash season? At saka anong katangian ng Clash champion ang hinahanap niyo? Sorry ha, kailangan niyang i-repeat sa akin kasi hindi nga masyadong... Ito na ba ang toughest? Tama ba? Tama po. Pati kung anong katangian ng Clash champion ang hinahanap niyo this time? Para sa akin sa ngayon, ito yung pinaka-toughest season. But who knows? Next year they might top this season. We'll never know, because we're gonna have to do something that's going to exceed itong current season. So for now, of course, it is the toughest season for me, because we are going to have to judge again the Clash backers, and it is going to be really it's going to hurt me to let go, just in case kung merong mga kailangang ma-let go ng mga Clash backers, it's going to be hard for me, and of course magiging mahirap din para sa kanila yon, because bumalik sila dito and then bumalik sila para ma-defeat ulit. So, para sa akin, mahirap yun na makita. So, we'll see what's going to happen. So, for now, ang answer ko, yes, this is the toughest season so far. And what I'm looking for a clasher. Clash champion. Na champion. Oh my gosh, siguro this time gusto ko na hindi lang magiging appealing sila sa Filipino market, but I want them to be somehow magiging appealing din sila sa international scene or international audience. So, yun ang gusto ko sana for the champion. Salamat. Thank you, Joe. Maraming salamat, Mr. Jojo. We are here with Mr. Richard Paglingkawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Question ko para sa mga Clash backers. So, welcome back. Pwede bang ma-share nyo kung anong ginagawa ninyo prior kayo makapasok dito, and what made you decide na bumalik sa The Clash, and ano yung biggest reason kung bakit kayo bumalik? Isa-isa sana.
ba? Kahit short lang. Very short. Kaya ba? Can you repeat the question? Ayun, gusto ko lang malaman kung ano yung ginagawa niyo prior kayo makapasok dito. Anong reason kung bakit kayo nagbabalik. And, ayun lang actually. Honestly po, I actually went back for an audition last year sa The Clash Season 6. Kaso po during that time, nag-back out po ako because I was, nag-aaral po ako as a pharmacy student, which is very strict po sa university, so I had to back out. But now I received a call back from The Clash na bumalik po this Season 7. And minsan lang yung opportunity, so I had to grab it. And nag-file muna po ako ng LOA sa university. And one thing that keep pushing me or making me to, join this season is because yung reason ko po talaga, as always, are my family, especially my grandparents and yung, oh my gosh, yung grandmother ko po and yung grandfather ko. And last June, last May, he kept asking, kailan ka ba lalabas sa TV? Kailan? Kasi nakikita niya po ako palagi ako nasa Manila, and then he was like, kailan ka ba i-air sa TV? Sabi ko, no, sa June pa. But sadly, hindi niya naabutan. So, siya talaga yung reason why. Thank you. Ayan, ako naman po, ang pinagkakabalaan ko po, bago po ako bumalik, I'm a vocal coach po sa amin, sa Pangasinan, and nagme-mentor po ako ng mga kabataan din na nangangarap na maging isang magaling na mga awit. And after The Clash kasi, that was 5 years ago, talagang nagpahinga po muna ako sa mga competitions dahil nag-focus talaga ako sa work ko and sa pagko-coach. Pero yun, nung dumating yung opportunity na natawagan ako for Clashback bilang isang Clashbacker, kumbaga madalang lang kasi yung mga ganitong opportunities and mga second chances, so talagang kahit na medyo mahirap talaga sa schedule, talagang pinush ko po, and isang honor din po, malaking karangalan na mapasama sa batch na to, and yun nga, sabi nga nila the best season, so yun pa lang, wala na po kaming talo doon, so yun po. Thank you po. Charing, wala pa lang. Ayun po, nang tinawagan po ako dito, ang pinagkakabalahan ko po is nagigig po ako sa isang bar, which is ang kasama ko is mga drag queens. And bukod sa pag-artista ko, ano daw? Sorry. Ayun po. Binali ko lang, parang hindi seryoso. Ayun. Yun po, nung tinawagan po ako, hindi po ako nag-atubili na natanggapin po agad. Kasi po, yung mga nakaraang laban ko po, is malayo din po yung journey ko ng season 2. Kasi po marami po kami dati, 64, 32-16, then I reached the top 11. Top 11. Yes. Ayun po, sobra po yung ano ko, saya ko nun kasi narating ko yung top 12 sa dami po namin. Tapos, meron po akong kinanta doon na talagang nag-viral po. Nag-viral kasi nga po, hindi ko po naabot that time. So, pinagkatuwaan ako sa mga social media. Ginawa po akong content, gano'n. So, sabi ko, siguro it's time na i-redeem ko yung sarili ko na kaya kong kantahin yung mga gano'n. Yun. Tapos sabi ko, sige, go po ako dyan. Tsaka sayang din po yung exposure na mabibigay sa akin ng GMA7 kasi sa part namin ng mga
talaga pong nagigig sa mga bar is nakakatulong po yung exposure po sa TV because nadadagdagan po yung mga TF po namin. Totoo po yun. Mukha po akong pera. Oo, pera. Hindi, which is true po. Ayun, so, ito po yung season na to, yung pinakamalakas siguro po na season po na ano ko pa dahil from new clasher na talaga pong magagaling and syempre sa lahat po na nagbalik po dito as clash backer sobrang galing din po and sobrang thankful po ako sa GMA dahil nandito po ako ulit. Thank you very much. Ayan, ako naman po before po ako bumalik din sa callback. Call ba? Sorry. Hindi, pinagkakabalan ko rin po, ayan, gig rin po, ayan, sa pong soloista, gigitara po ako din malamang, di ba? Yes, and I'm also an influencer, content creator din po ako sa TikTok, yan. So kasama ko po yung kapatid ko, ayan. Ayun. Nung tinawagan po ako na babalik po ulit ako ng The Clash, sobrang tuwa ko rin at hindi rin ako makapaniwala kasi sa lahat ng magagaling nung season 1, isa ako sa tinawagan nila. Eh nung round 1 pa lang wala na talaga as in talo na, gano'n. So, sabi ko, dapat ako yung napili, ganyan. So, siguro blessing na rin yun ni Lord sa akin, kaya kinagat ko na rin yung opportunity. Kaya, hopefully, no, makalayo tayo sa competition. Ayun lang. Di ba? Hello, good afternoon po. Ako naman po, again, my name is Jennifer Maravidia po. Currently, bago po ako tinawagan ulit for The Clash, yung headspace ko po talaga parang medyo malayo na po talaga sa competition. Medyo wala na. Kasi mas babad po ako ngayon as an actress. So, medyo gumagawa rin po kami ng teleserye ngayon. So, parang medyo mas babad po talaga ako din talaga umarte. Bakit ako bumalik? Kahit na parang medyo... Actually, yung headspace pa lang po na gawin mo yung character mo kapag nasa teleserye ka, medyo grabe na rin talaga yung ino-occupy niya. Pero siguro po isa sa nagpabalik din talaga sa akin sa The Clash ay lagi ko naman pong sinasabi during the interviews ng The Clash, parang lagi po akong magiging grateful talaga sa The Clash dahil dito naman din po talaga ako nagsimula. And parang not everything po kasi we are given the opportunity na ma-experience ulit yung bagay kung saan talaga tayo nag-start. So parang po sa akin, parang yun yung parang pinaka-exciting na na parang nilo-look forward ko po sa pagbabalik ko na parang ano kayang feeling, parang after everything na nagawa ko, na nakakanta na ako ng OST, nakapag-release ng sikas, nakatrabaho ko na rin yung mga Clash Masters natin, thank you Lord. So parang ano kaya yung feeling kapag bumalik ka kung where you start, tapos may ganun ka ng mga experience. So ano po siya sa akin talaga, parang sabi ko nga sa kanila, parang ako nag-travel back in time talaga with a different version of experiences, set of experiences po na nag-gain ko na over the years. So again, The Clash, thank you so much. Hello po! Ako po si Liana Castillo. Ang reason ko naman po kung bakit po ako bumalik is to actually rekindle my passion po for singing. Especially po, namimiss ko po talaga mag-compete. Especially naman po ang The Clash. So sabi ko, nung tinawagan po ako, why not, no? Ito na yung moment na yun. At saka parang gusto ko ulit ma-experience yung thrill na lalaban po ulit. And for sure, lahat ng mga kalaban ko po, super gagaling. Parang gusto ko pong ma-challenge po ulit. Kaya may inspiration din po ako, which is my kapatid. Kaya sabi ko, push na natin to. Kaya maraming salamat din po sa The Clash. Hello po, I'm Arabel de la Cruz. So before po ako bumalik sa The Clash, nag-study po ako. I'm on my last year in college, so graduating this year. So, thank you po. So, ang isa sa reasons po kung bakit ako napabalik, actually, nung sinabihan ako na magkakaroon na magka-clash back kayo,
nasa isip ko, sa season ko kasi first runner-up ako. Actually, sa dami na rin ng nasalihan ko na competitions, parang nasa isip ko, sasali pa ulit ako. Pero I think, hindi pa doon natatapos eh. Hindi pa doon natatapos yung journey ko sa competitions. I think marami pa akong hindi na ipakita. And nasabi ko nga noon na marami din akong naging parang buckles and paglilimit sa sarili ko. Siyempre, when it's competition, hindi mawawala yung kaba. May times na nagda-doubt ka sa gagawin mo. Pero this time, I said na pag tumapak ako ng stage, all out na. Wala na ng limit. So, yung naging inspirasyon ko naman po sa pagbabalik ko ngayon, most especially is my family, of course, and the people na nagtitiwala sa akin dahil alam ko na may kaya pa akong ipakita. So, this is the time. Thank you po. Hello po, good afternoon. I am Lyra Mikolov and I'm from season 1. Yes, and actually, bakit ako nandito pa? Kasi 7 years ago, pa diba? So wala na sa aming isipan ang mag-compete. Huh? Hindi, actually, wala na sa isip ko na mag-compete pa kasi parang sinasabi ko na sa sarili ko na okay na ako, magpa-perform na ako sa events, sa gigs, tapos magdadala din ako sa GMA network, and parang okay na ako ng ganun. So parang nung tinawagan ako, parang 3 beses ko sabi ko, ayoko na talaga, ayoko nang sumali kasi parang ayoko nang nervusin ulit, ano na naman ang kakantahin, ganyan. So actually, ganun talaga ang competition. Medyo pressure, ang talaga yung aura ng competition, pressure, tapos talagang kakabahin ka na naman ulit. So bakit pag gusto ko na naman kakabahin, di ba? So, parang na-realize ko na ang daming di ba? Bakit, so parang na-realize ko na bakit gusto kong sumali kasi may mga tao pang naniniwala sa akin na kaya ko pang mag-perform sa stage. And sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko pang mag-compete, gusto ko pang mag-perform sa mga taong naniniwala sa akin. And gusto ko na pag mag-perform ako, gusto ko na talagang matutuwa yung mga tao and talagang gagawin ko yung best ko para ma-showcase kung ano yung kaya ko. And I am here sa The Clash to enjoy my performance, yung passion ko sa pagkakanta at sa pagpa-perform ay may pakita ko this season. And I am so grateful sa Sparkle, sa GMA, kasi after ng season ko, sobrang daming opportunity na pumasok sa akin. And talagang, grabe din ito, yung The Clash talaga yung parang tahanan talaga, yung home ko na talagang kung saan na-hone yung aking as an artist, kanon. So, thank you GMA and Sparkle, and I'm very excited na makita niyong lahat kung ano yung kayang ipakita namin lahat sa inyo. So, thank you so much. Hello, ako po si Joke Magdalena from season 1. Bago pa man ako pumalik dito, ang ginagawa ko po is nangharap na ako ng mga foreigner sa social media. And wait, bakit ako kinakabahan? Ayan, nung nalaman ko na babalik ako, medyo undecided pa. Maraming tumatakbo sa isipan ko. Doon na yung takot, lahat-lahat sa mga, lalo pag iniisip ko pa yung dati na yung mga nangyari, yung nagkasakit ako, na habang may nagka-chickenpox po ako na time na yan. So, habang may chickenpox, lumalaban ako, yun po yung kinatatakutan ko. So, parang and ayan, nagpabalik sa akin talaga dito nung yung nanay ko kasi gusto daw makita ulit sa TV.
And, ayun, excited po siya ako makita ulit eh. So, pinagbigyan ko. Gusto ko rin talaga sumali kasi dito ako galing. And, thankful pa rin na nakatanggap pa rin ako ng tawag galing sa The Clash, sa Jerry. So, thank you. Hello po, ako po si Nef Medina from The Clash Season 2. So, bago po ako bumalik, tinuloy ko yung singing ko pa rin, syempre. Kasi, kumbaga, for me, ito lang yung kaya kong gawin. So, pati yung course ko, music related din. Tinuloy ko yung singing, so hindi laging meron. Minsan meron, minsan wala. Nagtatry din ako magnegosyo, tapos tumutugtog ako sa church namin. Parang doon umiikot yung buhay ko after nung The Clash Season 2. So, nung natanggap ko actually yung invitation para bumalik sa The Clash, hindi ko sure kung tatanggapin ko siya kasi first of all, hindi ko alam kung ready pa ako. Tapos, dumating na kasi ako sa point ng buhay ko na parang medyo gusto ko na i-give up yung music side ko. Paano ba? Like, kung makikita niyo rin po, kung naaalala niyo ako na season 2, parang every year 5 pounds ata yung nadagdag sa akin. Kasi parang, ayaw ko na mag-showbiz, parang kakanta na lang ako pag meron. Tapos nung natanggap ko yung message, parang biglang napano ako na parang, Lord, sasali ba ako ulit? Kumbaga, kaya ko pa ba? Parang, dito mo pa rin ba ako dinadala? Kasi kinukwento ko kay Claire na parang, sabi ko, pag nasa GMA kasi ako, like, no showbiz. Parang feeling ko at home ako pag nandun ako kumakanta. So parang pag nandun ako, nafe-feel ko na gusto ko yung ginagawa ko. Tapos pag uwi ko, parang, parang magsisinger pa ba ako? So nung natanggap ko yung invitation na to, parang sabi ko, Lord, baka pintuan to na pinubuksan mo. Tapos baka hindi ako, pag humindi ako, baka pagsisiyan ko. So kahit hindi ko sure kung ready ako ngayong season, nandito ako ngayon for bigger purposes sa buhay ko. So mga bigger battles, syempre gusto kong ako yung mag-angat sa pamilya ko and sa future family ko, and all I know is to sing with my heart. So, nandito po ulit ako. Thank you sa The Clash for giving me another opportunity. Siyempre, thank you din kay Lord na nandito ulit ako. So, yun po. Maraming salamat. Good afternoon po. Ako po si Gilbert from Season 4. Bago po ako matawagan sa The Clash Flashback na to, ay full-time po ako na engineer. So, actually nung time na yun, nangingi po ako ng ilang araw sa pag-decide kasi hindi siya biro, napapasukan ulit. Malaking bagay yung competition, syempre malaking araw na kakainin sa trabaho, magpapaalam ulit, ganun. Tapos ang dami pang judgment na makukuha kasi first runner-up ka na, ba't ka pa babalik? O bakit ka lalaban ulit, di ba first runner-up ka na? So yun yung mga bagay-bagay na iniisip ko during that time. Pero God is really good for giving me The Clash. Kasi parang dito ko mas mapapatunayan yung sarili ko, mas nakikita yung sarili ko. Parang feeling ko po kasi kapag kumakanta ako, hindi ako nagtatrabaho, hindi ako napapagod. Alam niyo po yung feeling na fulfilled ka every time na ginagawa mo. Kahit na buong araw yung taping, marami kayong gagawin, mas madami pa yung paghihintay. Pero alam mong fulfilled ka kasi alam mong ginagawa mo yung best mo. So bakit po ako bumalik? Kasi parang feeling ko pa meron pa ako unfinished business during my season. During that time, parang go with the flow lang ako, tapos kung ano lang yung maisip ko na kantahin. Pero this time, alam kong pumupunta ako ng handa. Kasi ayokong ma-fail yung mga taong nagbigay sa akin ng second chance by the Clash family. And gusto kong patunayan sa kanila na isa ako sa mga deserving na kailangan bumalik sa Clash Bank kasi may mapapatunayan po ako. And maraming salamat po sa pagtitiwala at sa pagmamahal sa aming mga Clash backers, tsaka sa mga new Clash. At tsaka, ang pangako po namin na bibigay namin yung 110% namin sa bawat performances namin. Hindi po namin kayo bibigoyin na binigay nyo kami ng isang pagkakataon. Maraming salamat.
Good afternoon po. Ako po si Zayreen Sherbo from Season 5. Before po ako makabalik dito sa The Clash, nakafocus po ako sa studies. Kasi I'm currently in my second year college po and I'm a psychology student. And member din po ako ng P-pop group sa isang theme park sa Santa Rosa. So, yun, dun po ako nakafocus. And after po kasi nung season ko sa The Clash, andun pa rin po yung eagerness ko na sumali on TV. Kasi yan po yung first time ko na sumali on TV. And na-realize ko na iba pala yung experience niya, iba pala yung feeling. And ayun po, after na nag-explore muna ako, nag-pageant ako, nag-guesting lang ako, pero nandun pa rin po yung eagerness ko na gusto ko talaga sumali sa TV. And recently, ayun po, nung tinawagan po ako, nagulat ako kasi hindi ko po ina-expect yun na may ganun pala na babalik na mga, yun nga, Clashbackers. So, medyo natulala po ako nun nung sinabi sa akin na babalik daw po ako. Pero this year kasi nanghihingi po ako ng sign kay Lord. Sabi ko gusto ko ng opportunity, gusto ko mag-TV ulit. And nung tinawagan ako, doon ko na-realize na feeling ko manghihinayang ako kung hindi ako. So ayun po, ginrab ko po yung opportunity kahit hindi ako sure kung ano yung mangyayari. Pero sobrang grateful po ako sa The Clash at sa GMA na meron pong gantong opportunity sa amin na mga natanggal na or nawala na before sa past seasons ng The Clash. And ngayon, meron kami ulit na pagkakataon na ipakita yung sarili namin and express yung talents na meron po kami sa mga tao. And syempre, mas special siya kasi may mga kasama po kaming mga new Clashers. So, sobrang thankful and grateful lang po talaga sa opportunity po dito. Thank you po.